Noong December 16, 1933, isinilang sa Denver, Colorado, USA si Gloria Galia o mas nakilala bilang Miss Gloria Romero o Tita Glo. Isang Filipino ang kanyang ama at Amerikano naman ang kanyang ina. Nagbabakasyon lang daw ang pamilya ni Tita Glo noon sa kanilang bayan sa Pangasinan nang maganap ang hindi inaasahan. My papa brought us here. He promised my mom 1 year lang magbabakasyon. When we were about to go home, the war broke out. So you got trapped in Yes. Yung bahay namin kasi kinuha ng mga Hapon. It was an old, big house. They took all of our pictures, kahit mga frames namin na magagandang galing sa States and everything. Sinulog and they buried everything. Sa sobrang takot nilang mahuli ng mga Hapon, bawal daw magbukas ng ilaw sa bahay. Kaya't isang aksidente ang sinapit ng kanyang ina. Pero namatay po siya at the age of 28. 28. Yes. What was the reason po? Kasi noong araw, bawal sa'yo mag-ilaw. Pag sinabing brown out, talagang complete. Ang ibig sabihin nun, huwag na kayo mag-ilaw. Dating mga Hapon. Narinig mo yung ganyan. Tago na kami. My mama, this was the stairs. This was her room. Akala niyo ng stairs, she rolled back. Down, all the way. Hindi na raw bumalik pa sa Amerika ang pamilya ni Tita Glo at dito na raw niya sinimulang mangarap. Ilang taon po kayo nang mag-umpisa kayong mangarap? Well, I maging was in high artista? school. And then in school, sabi ng teacher ko sa geometry ba yun kung ano. Gloria Galia, G-A-L-L-A. Hindi, you're not going to graduate. Sabi niyo, why, sir? Kasi kulang daw yung ganito, experience and so forth. Sabi ko, it doesn't matter po. Oh, I'm going to be in the movies. I'm going to be a movie star. Taong 1952 unang lumabas sa pelikula si Tita Glo bilang extra sa Bernardo Carpio. Sa parehong taon, nabigyan agad siya ng kauna-unahang lead role sa pelikulang Madam X. I was introducing first Okay. in Madam X with Alright. Alicia Verhel. Binigyan ako ng tutor. Kasi nami-mix ko yung Tagalog sa Pangasinan. Okay. Matigas yun eh. Yes. Pagkatapos nito, nagkasunod-sunod na raw ang mga proyektong ipinagkaloob kay Tita Glo, tulad ng pelikulang Artista, Ang Biyanang Hindi Tumatawa, Ilya, Senyorita, Bakasyonista, Hindi Basta-Basta, at Miss Tilapia. Gloria Romero was big. When you say big, siya yung superstar. 50s, 60s, talagang era yan ni Gloria Romero. Isa siya sa pinakamabait na artista na nagdaan dito sa Sampaguita. At hindi lang mabait, kundi iginagalang niya at irinirespeto niya pati ang mga crew. Tagahanga pa lang niya ako noon, during may early pa. Iyan ang walang tinatangihang tagahanga. Walang ini-snub. Sabi ko, Miss Glo, pwede yung makahingi ng picture niyo? Pinirmahan niya. Tapos nilagay niya, Love, Gloria Romero. Diyos ko, para na ako nasa langit. Sabi ko, ang bait nito. Una ko siya nakita sa shooting nung Palasig. Ang ganda ang acting niya. Kung marami siyang pinaghuhugutan, ganoon. Kaya, she's what you call a natural actress. She's not a technique actress. Kaya she's so delightful. Parang makakatuwa. Ang sarap-sarap na katrabaho. Nagpakita kami ng ilang larawan ni Tita Glo. Maalala kaya niya ang mga kwento behind the pictures? Yan. Ayan na, si Virgin Mary na to. Yes. Mahirap po yung gampanan yung ganito. Sabi niya nga, wala naman masyadong lines. First time ko mag-Mama Mary. And that's my wedding. September 24, Okay. 1960. Alright. Ay, Coca-Cola. nako. Endorser din. Commercial model. You will be surprised. First na nag-endorse ng Coca-Cola after the war, MacArthur. Talaga? Yeah. After MacArthur, I came next. Wow! Ang yabang, ano? MacArthur level. Ang ilan daw sa kanyang paborito ay ang Munting Heredera noong 2012. Pakiramdam ko, isa lang ang solusyon sa problemang ito. Sobrang niyang sarap kakwentuhan. Tsaka all ages yun na. May bata, matanda.
yung humor niya non-stop. There were times na si Tita Glo kasi syempre she's, with her age, kailangan talaga may limitations na siya sa work. Pero never niyang pina-feel na pabigat yung limitations niya. At ang One Happy Love Story noong 2016, kung saan nakasama naman niya si Dennis Trillo. Alam mo po, nagsashower ako kanina. Itong malantod na lolo mo, biglang pumasok sa banyo at hindi lang yun, kinalabit ako. Isa siya sa mga talagang hinahangaan kong veteran actors dito sa Pilipinas. Nagulat ako na parang sobrang nakwento siya na, yun nga, sabi ko, very pleasant, dali niya katrabaho. Mga mamamatay tao! Kung iniinsulto mo lang kami sa sarili naming pamamahay, umalis ka na. Kayo po ba may dream role pa? No more. Na gustong gawin? Wala. Tingnan I think din you've ko done next time pag everything. ayaw ko na magdala ng pipi. Para hindi na ako mag-memorize.